Kung umano'y kamote driver na nasasangkot sa mga road rage, dapat daw bawian at nilalamang isuspende ang kanyang lisensya. Samantala, si Senator Ejercito naman nagpagpulong kay Department of Transportation Secretary Dizon at tinalakay ang sunod-sunod na aksidenteng nangyari sa mga kakalsadahan. May update dyan si Bombo JC Galvez. Dapat bawiin at hindi lamang isuspinde ang lisensya ng mga responsableng motorista na nasasangkot sa road rage at iba pang aksidente sa kalsada upang maitaguyod ang disiplina sa lansangan. Itong iginiit ni Senate President Francis Chis Escudero sa gitna ng sunod-sunod na aksidente sa kalsada na nauwi pa sa pagkasawi ng biktima. Ayon pa sa senador, naging uso na content sa social media ang video ng mga kamote drivers. Ngunit ang mga ito anya ay hindi nakaaaliw kundi nakapeperwisyo sa kalsada. Bilang isang motorista, iginit ng Pangulo ng Senado na ang kawalan ng disiplina sa lansangan ang pangunahing sanhi ng problema sa trapiko at aksidente sa bansa. Dahil dito, isang magandang unang hakbang ang pagbawi ng lisensya ng mga abusadong motorista upang magkaroon ng kaayusan sa lansangan. Hindi rin anya sapat na panakot ang 70 araw na suspensyon na ipinapato ng Land Transportation Office laban sa mga pasaway ng motorista. Sa huli, sinabi ng senador na ang pagkakaroon ng lisensya ay isang pribilehiyo at hindi karapatan, kaya naman kaakibat nito anya ang responsibilidad habang nagmamaneho. Samantala, nakipagpulong naman si Senate Deputy Majority Leader J.B. Ejercito kay Department of Transportation Secretary Vince Dizon. Kabilang raw sa kanilang napag-usapan ang nangyaring sunod-sunod na aksidente sa mga kalsada. Pinaalalahanan daw ng Senador si Dizon kaugnay sa naipasan niyang Road Speed Limit Act na dapat masunod-an niya ng mga bus upang maiwasan ang anumang aksidente. Actually, napag-usapan natin, napag-usapan namin briefly kasi nga, siya, nagmamadali rin siya. By 8 o'clock, he has to go because he had the press con regarding issues sa itong accidents, itong mga road rage. Actually, I reminded him na tignan lang kung yung one of the very first laws that I passed, yung pong Speed Limiters Act in 2015, 2016, that yung mandatory installation of speed limiters sa mga buses. Alam ko, a lot of bus companies have already been implementing, pero dapat ma-follow up kung if it is being being followed and implemented by other companies. Kabilang din daw sa napag-usapan nila na Secretary Dizon ang nangyayaring road rage. Pag-usapan din namin kasi yung road rage on the side na being a motorcycle rider, bicycle driver din ako. Sabi ko, I've been forwarding to him yung mga vloggers that have been posting yung mga kanilang reckless driving and speeding. May marami dyan mga nakamotor. Nakot, ni 200 yung takbo, 200 plus dito sa mga express, sa NLEX, SLEX, at even dito sa Metro Manila, sa SLEX portion, na binivideo. Now, Secretary Vince already ordered, and I think LTO already came up with a memo, na yung po mga vloggers, pag na-forward yung mga videos nila with these contents, will automatically be suspended and will be issued show cause order. Kasi noon pa yan Actually, ako rin, being a rider, I've been advocating safe riding. Sinisita ko yung mga yan noon pa. Gayunpaman, hihintay ni Ejercito ang rekomendasyon ng mga kasama niyang senador upang makapaghain ng panukalang batas kung paano mapababuti ang kaligtasan sa kalsada. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo